Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Thank you. Praise God. Hallelujah. Praise God. Whew. Glory to the name of Jesus. Salamat. Praise God. Whew. Oh, hallelujah. Glory to the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan mo po sa inyong lingkod. Praise God. Hallelujah. Oh, magandang umaga dyan mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan ko, sa aking mga classmates sa high school at sa college. Magandang umaga po sa inyo. Nandito na po ako at nag-exercise early in the morning dito sa sa basketball court at aking pinapasalamatan po ang Panginoon. Mayroon po akong magandang information o promotion sa inyo mga kababayan ko at mga kaibigan. Actually, mayroon po akong project tungkol sa kamote sweet potato plantation that is organically grown or organic plantation at processing plant para doon sa mga produkto. Ngayon mga kababayan, ang aking philanthropist na mag-fund dito sa project ko since 2014. Doon ko po sinimulan, mga kapatid, doon sa Daang Bantayan, Cebu. Okay? Until this present. At tagumpay po kami na ginawa ko yung project nationwide. Almost 2,000 farmers na nakasama ko noon. At yan ay sa pamagitan ng humanitarian, damayan at bayanihan. Pero ngayon ay dahil mayroon na pong funder na support doon sa plantation at matagal ko na rin pong talagang dinidesire na magkaroon na po ng maging katuparan na ito dahil mayroon na pong fund na para dito sa project. At ito ang project na ito ay pinamagatan kong a livelihood development program of ACMOR Philippines for Moral Recovery, at ang kanyang partnership ang ACMOR Kamote Trading Company na siyang mag-trade sa mga kamote na ma-harvest at gagawing byproduct. May nagagawa po ang kamote, bioethanol, flour, starch, ice cream, chips, feeds, condiments, wine, milk for the baby at iba pa. Talagang napakarami po na magagawa po sa sweet potato na ito. At sumali na po rin kami ng iFix International Food Exhibition noong 2015, no?
dito sa Pilipinas nung nagkaroon ng AFIC Summit. At yun nga, nagkaroon ng International Food Exhibition during that events. At kami ay napasama sa exhibition na yon. Tinulungan kami ng Department of Agriculture at DTI SITEM. Okay, at salamat sa kanila, sa ating government na tinulungan kami. At very successful po ang nangyari. At kami ay sinama na sa International Fair Directory. Okay, naka-top na po doon para sa pag-i-export. At nakipag-ugnayan na rin kami sa ati ng Department of Agriculture, Agriculture Training Institute, regarding the Good Agricultural Certificate, GAP. Dahil hindi ka makapag-export ng isang organic na produkto kung wala kang certification sa GAP, Good Agricultural Certificate from the Department of Agriculture. So mga kababayan, good news ito sa lahat ng may mga lupain, no? Dahil kailangan ko ngayon ang 300,000 hectares para sa sweet potato plantation nationwide, no? Dahil malaking project po ito at desire natin na tayo ang maging supplier ng sweet potato sa buong mundo, mga kapatid. Dahil dito sa Pilipinas, dito tumutubo ang different variety ng kamote, at na-test na po namin yan noong 2014-2015. Actually, nakapag-launching na kami doon sa Leyte, Mayorga Leyte noong 2015 bago po nagkaroon ng iFix. No, ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, kailangan ko po yon, no, ng lupain. At ang lupa na aking hinahanap, yung mga uncultivated land, mga idle, mga barren land, yung hindi pa natataniman, no? Kasi organic po ito eh. At hindi natin gagamitin yung mga cultivated na, yung naging farm na ng iba't ibang high value crops o mga plantation na ginagamitan ng chemical na fertilizer. Dahil ang lupa sa matagal nang ginagamit ng ganong fertilizer, nasisira ang lupa, no? At yan ang sinasabi sa akin noon ng taga Ilocos Norte, isang agriculturist, na ang lupa natin, sabi daw po niya, na dead soil na. Kaya ang uncultivated land ang aking hinahanap para tataniman ng sweet potato. Di ba, napakasarap yan, kamote. The musical fruit na sinasabi ng mga Boy Scout noon, mga kapatid. At talagang grabe ang sustansya ng kamote. Kaya nga mga kababayan nating mga matatanda na, talagang tumataas ang kanilang buhay dahil sa kamote. Di ba? So yun po, kailangan po natin ang lupa at hindi po sharing, no, sa mga may-ari, kundi aming ililis ang inyong lupa, no? Yung mga hindi pa nagagamit na lupa, no, na hindi pa natin napapakinabangan. Marami nating mga kababayan na lalaki na mga lupain na naangkin nila, na sa mother title, hindi naman talaga na nagkaroon ng TCT yan, basta malalaking lupain, lalo sa mga bulubundukin. Kaya kadalasan dyan, mother title, award, or ancestral domain, tax deck, trust chieftains, yan, mga IPs. So, yun po ang nagmamayari ng mga lupain natin dito sa Pilipinas, sa malalaking lupain sa mga bulubundukin. At
Ang kamote naman kasi mga kapatid ay nababagay din po sa mga bulubundukin. Doon po nabubuhay ang mga kamote natin. At yun po ang kailangan natin. So kung mayroon kayong interesado kayo na makasama dito sa project na ito, ipalisin ninyo ang inyong mga lupa. Ang aking paglilis, no? Malaki po ito. I-list natin ng 1,000 pesos per month. So sa loob ng 12 months, di 12,000 yearly. At then kontratahin natin ng 25 years to pay, no? Kung mayroon kang 50 hectares sa 25 years, mayroon kang 300,000 yearly ang iyong ang renta, no? Kung 25 years, so mayroon kang 15 million pesos, no? Pagkatapos ng renta, mga kapatid, mga kababayan, ay ibabalik na sa inyong lupa. So ang lupa ninyo nadidevelop na, aming i-develop yan para sa high value crops na ito, i-intercropping namin. So gaganda ang lupa ninyo sa mga kabubundukan at mapakinabangan pa ng henerasyon sa henerasyon. So kikita na kayo, wala pa kayong gastos, na-develop pa inyong lupa. Pagkatapos ng kontrata natin for 25 years, ay sa inyo na mabalik ang lupa. Yan ang ating programa, no? Gagawin natin 'yon, no? Kaya pabor na pabor po ngayon sa mga may-ari ng lupa ngayon. So, pakipag-ugnayan lang po kayo sa akin, no? Dito sa Facebook, sa account, sa aking Messenger, no? Mag-PM po kayo kung interesado po kayo. At kailangan ko lang po ang 300,000 hectares para sa plantation dito sa buong bansa natin, nationwide. Actually, nasa mga million pa ang lupain natin, no? Na hindi nagagamit, mga kapatid. Ito ngayon ang pagkakataon na mapakinabangan na ninyo ang inyong lupa, no? Mga kababayan, mamamana pa ninyo yan sa inyong mga kaapu-apuhan, no? Yun, at gaganda ang inyong mga lupa ma-develop. So, yun po ang aking magandang balita po sa inyo at ating pong gawin para magsama-sama tayo. Ito po yung isa sa makaahon sa kahirapan natin sa ating bansa sa pamagitan ng kamote. Dahil yun po ang sinabi ni Ma'am Philly noong 2015 sa panahon ni Secretary Alcala sa DEAMA. Sabi ni Ma'am Philly, huwag na po ninyong pabayaan yan dahil yan ang makakatulong sa pag-angat ng ating kabuhayan dito sa Pilipinas, mga kapatid. At yan ay na-research po sa North Atlantic Human Nutrition Research Center on Aging. Ma-research natin yan sa internet na ito pong North Atlantic Human Nutrition Research Center on Aging. Sila po ang nakadiscover talaga na ang kamote is the world healthiest food. The world healthiest food, mga kapatid. Kaya magtataka tayo bakit ang ating mga magulang na mga sa mga probinsya, lalo sa mga probinsya na umahaba ang kanilang buhay dahil sa mga pagkain, mga crops, lalo na po sa kamote. Ang kamuting yelo, good for the eyesight, good for the tummy, no? Mga kapatid, talagang napakaganda po. Makakain lang tayo ng kamote, isa sa bawat araw. Araw-araw ka kumakain ng kamote, isang piraso sa isang araw, ay gaganda talaga ang buhay natin. Kaya ng aking magulang, bago po, ay siya nga pala, ay birthday ngayon ng aking namayapa na pong magulang, aking nanay, sa edad na 92 years old. So, happy birthday sa aking nanay na nandun na sa ating Panginoon. At birthday din ng aking pangalawang anak na si George Rel Umandam. Kaya Jay, happy birthday, no? 31 years old ka na ba ngayon? So, pagpalain ka ng Panginoon. So, mga kababayan, gawin natin, no? Tulong-tulong tayo, no? Total, yan ay hindi libre.
kundi yan ay pakinabang po sa inyo at pakinabang nating lahat. So, God bless po at matagal ko na po ito. 10 years na pong nakalipas mga kapatid. Ngayon lang po tayo. Hallelujah, binababiyaan ng Panginoon na matupad na po ang aking pangarap na makatulong tayo sa ating bansa, sa ekonomiya. Ang kamote, binigyan ko ng acronym. C stands for countryside, agricultural, milieu of life, transformation and excellence, kamote. So yun po ang acronym niyan mga kapatid. Bisitahin lang po ninyo ang aming FB page, Akmor Philippines. Akmor, the more you act, Akmor Philippines NGO. So yan ay bisitahin ninyo. Naka-register yan sa Easy. At ang aming pong trader ay ang kamote, Akmor Kamote Trading Company. Naka-register din po yan. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Salamat po. Thank you.